Ano nga ba ang kailangang pagdaanan ng isang pirasong bakal bago ito maging isang ganap na katana mga pre? Dito sa mundong ito ay hindi sapat ang pagpukpok lang na kailangan pa nitong dumaan sa impyerno ng apoy at libo-libong ulit na pagtupi sa prosesong kung tawagin ay tanren, na dito ang isang simpleng bakal ay binibigyang buhay para maging isang sining na nakamamatay. At dito na nga magsisimula ang kwento ng susunod na alamat. Halina't samahan niyo akong alamin ang storya ni Chihiro. Ito ang chapter 1 ng Kagurabachi Ikimasho. Sa unang panel, makikita nga natin ang isang tahimik na swordsmith shop, ang Rokuhira Swordsmith, kung saan ay lalabas ang dalawang lalaki para salubungin ng umaga. Mapapansin ng isa sa kanila ang sikatang araw. Sabay sasabihan ang kasama niyang si Chihiro kung gaano ito kaganda, na sumang-ayon naman si Chihiro. Maya-maya pa ay bigla na lang sisigaw ang kasama niya. Ito pala ang ama ni Chihiro, at parang bata na tinatanong ang araw kung sinusubukan ba silang yayain na maglaro sa labas. Si Chihiro naman na parang laging pagod sa buhay ay nakatingin lang sa kanya at nagtataka kung anong trip na naman ng tatay niya ngayon. Subalit pagpasok sa loob ng kanilang forge, doon yung makikita ang totoong seryosong trabaho mga pre. Agad silang kikilos kung saan si Chihiro ay puspusang pinuputol ang mga uling habang ang kanyang ama ay inihahanda na ang nagbabagang apoy. Dito na inintroduce si Kunishige Rokuhira na ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinakasikat na swordsmith sa buong lupain. Hindi lang siya basta gumagawa ng espada, gumagamit din siya ng sarili niyang kakaibang pamamaraan para makagawa ng mga espesyal na katana. At araw-araw walang mintis ang pagsasanay ni Chihiro sa ilalim ng kanyang ama, na sabay ang kanilang bawat pukpok sa bakal, kung kaya't ramdam mo ang tensyon sa bawat hampas ng martilyo. Dahil sa mga sandaling ito, alam ni Chihiro na nasa serious mode ang tatay niya. Pero akala nyo ba hanggang doon lang ang pagiging seryoso niya? Maya-maya pa ay makikita nga natin si Kunishige na nakatitig sa isang fish bowl at parang timang na kinakausap ang kanyang mga alagang goldfish. At talaga namang sumasagot din naman ang mga isda ng oo nga at tama. Eksaktong papasok si Chihiro, dala ang balita na handa na ang almusal, na nagulat pa ang tatay niya, sabay binati siya. Subalit hindi pinalampas ni Chihiro ang nakita niya. Kinakausap mo na naman yung mga isda mo, no? Tanong niya. Ah, oo, sagot ng tatay niya na parang wala lang. Subalit biglang nag-iba ang mood nito. Oops, mali pala ako. Tara na, kain na tayo. Napabuntong hininga na lang si Chihiro dahil sa kawirduhan ng tatay niya. Habang masarap ang kainan nila, ipinaliwanag ng kanyang ama na ayon daw sa mga isda, ang gusto lang nila ay ilaan ang kanilang sarili sa pag-aaral. Sa isip naman ni Chihiro, hay nako, heto na naman tayo. Anyway, matapos niyan ay dito sa panel na to ipinapakita ang bawat pagpukpok ng kanilang martilyo na ramdam mo ang pawis at matinding dedikasyon ng mag-ama. Seryosong seryoso si Kunishige habang sinisigaw ang salitang straight para siguraduhin na walang kahit anong mali sa ginagawa nilang espada. Subalit, bago pa man naging ganito kaseryoso ang lahat, may nakakatawang kwento pala sa likod ng mga goldfish na alaga nila ngayon mga pre. Naalala ni Chihiro noong unang dinala ng tatay niya ang mga isdang ito sa kanilang bahay na galing daw si Kunishige sa sword polishers. Pero umuwi itong parang bata sa sobrang tuwa. Pasigaw-sigaw pa nga itong si Kunishige habang tinatawag ang anak niya na, Chihiro, humanda ka ng mabigla, tingnan mo ang nakuha ko. Itong si Chihiro naman na seryosong nag-aaral at gumagawa ng paperwork sa lamesa ay kalmado lang na nagtanong kung ano ba yung nakuha niya. At dito na nga ipinakita ni Kunishige ang isang plastic bag na may lamang fresh goldfish, na tuwang-tuwa ang tatay niya. Pero si Chihiro walang kaemo-emosyon ang mukha. Parang wala lang sa kanya na nagtataka pa itong si Kunishige kung bakit hindi man lang daw excited ang anak niya sa mga bago nilang alaga. Subalit diretsahang tinanong siya ni Chihiro ng isang real talk na sino sa tingin mo ang mag-aalaga sa kanila? Hindi naman ikaw, di ba? Biglang napahiya at napaisip itong si Kunishige. Sinubukan pang mga tuwira ni Kunishige na sabi raw nung lalaki sa shop ay pampaswerte ang mga goldfish na ito. Subalit si Chihiro hindi basta-basta naniniwala. Kaya dito ipinakita ni Kunishige ang tatlong isda, sabay ipinaliwanag ang kahalagahan nito na sabi niya ang pula raw ay para sa swerte
at ang itim naman ay panggapi ng mga masasamang espiritu o evil. Nang tanongin ni Chihiro ang tungkol sa three-colored na isda, medyo napaisip pa ang tatay niya na sabi kasi nila talagang mabisa daw ang isang to. Sagot niya na parang hindi rin masyadong sigurado sa sinasabi niya. Sarcastic namang sumagot si Chihiro ng talaga lang Subalit sige pa rin itong si Kunishige sa pagpupumilit na pampaswerteng araw ang mga fresh goldfish na ito. Kung kaya't dito na siya pinagsabihan ni Chihiro na tigilan na ang pagtawag ng fresh sa mga isda nila. Bakit? Kasi ayon kay Chihiro, kapag tinawag mong fresh ang isda, parang tunog nga raw na balak mo silang lutuin at kainin. Nagulat naman si Kunishige sa narinig niya, at noong nakita ni Chihiro ang mukha ng tatay niya na parang nagkaroon ng bright idea na baka nga masarap silang kainin, doon na siya nagdesisyon na siya na lang daw ang mag-aalaga sa mga goldfish nito. Nasa isipan naman ni Chihiro na isa na namang dagdag na responsibilidad ito para sa kanya. Talaga namang pasaway at mahirap i-handle ang tatay niya pagdating sa ganitong mga bagay. Balik tayo sa kasalukuyan mga pre, kung saan tuloy pa rin ang walang tigil na paggawa ng espada. Tunog na umaalingaw sa loob ng shop hanggang sa isawsaw na nila ang mainit na bakal sa tubig. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang misteryosong lalaki ang naglalakad paakyat sa kanilang shop na narinig niya ang tunog ng pagpukpok ng bakal. Sino kaya ang lalaking ito, no? Maya-maya pa ay dahil sa tindi ng trabaho, naisipan ni Kunishige na mag-aya na munang mag-lunch na sumang-ayon naman itong si Chihiro. Subalit, bago pa man sila tuluyang tumigil, napansin ng tatay niya ang isang pagbabago sa anak niya na lumalaki na nga raw ang muscles nito. Siyempre, hindi rin siya magpapatalo mga pre. Filinex niya rin yung sarili niyang braso sabay tawa ng malakas at sinabing mas malaki pa rin daw yung kanya. Habang nagbibiruan ang mag-ama, dumating na nga ang misteryosong lalaking kanina pa natin nakakitang paakyat. Dito na inintroduce si Mr. Shiba na ito pala ay isang matagal ng kaibigan ni Kunishige na madalas bumisita sa kanila. Pagod na pagod itong si Shiba, subalit hindi siya nakalimot na magdala ng mga pasalubong para sa kanila. Habang nag-aabot ng souvenir, diretsahang tinanong ni Kunishige kung kamusta na ang sitwasyon sa bayan. Subalit, dito ay naging seryoso ang mood ni Shiba. Nasabi niya, definitely not peaceful. Mukhang may mga hindi magandang pangyayari na namang naggaganap sa labas ng tahimik nilang tinitirhan. Habang nagpapakain ng goldfish si Shiba, napansin din niya kung gaano nakalaki ang mga ito na pabirong sumingit si Chihiro na baka yung mga isda lang at tinutukoy ni Shiba na lumaki. Hirit naman ni Shiba, mas malaki pa rin naman daw siya. No daw? Sinubukan pa niyang asarin ang bata na baka ginagawa na raw siyang slave ng tatay niya sa dami ng trabaho. Subalit, dito na naging seryoso ang usapan mga pre. Ayon kay Shiba, si Kunishige ay isang napakahusay na guro. At hindi lang yon, noong Seitei War, 15 taon na ang nakakaraan. Mas sikat pa raw si Kunishige kaysa sa mga sundalong nasa gitna ng giyera. Hindi naman daw sa pagmamayabang na ang mga epic swords na ginawa ni Kunishige ang tumapos sa madugong digmaang iyon, na para sa marami, ang tatay ni Chihiro ay isang bayani na nagligtas ng napakaraming buhay. Subalit, itong si Chihiro parang wala lang sa kanya ang mga narinig na sabi niya, daan-daang beses na raw niyang narinig ang kwentong yan. Kaya halos kabisado na niya. Biro naman ni Shiba, mukhang lagi namang masaya si Chihiro tuwing naririnig ito kahit pa ulit-ulit na. Pero alam ni Shiba na kahit ganyan ang reaksyon ni Chihiro, deep inside ay masaya itong marinig ang mga kwento tungkol sa kadakilaan ng kanyang ama. At dito ay sinabihan niya rin si Chihiro na sa sipag nito sa pagsasanay, sigurado siyang balang araw ay magiging katulad din siya ng kanyang ama. Sinubukan pang humirit ni Shiba na may sasabihin daw siyang bago na hindi pa naririnig ni Chihiro. Ano kaya yun? Handa na sanang makinig itong si Chihiro, subalit bigla na lang sumigaw si Shiba ng masyado yata akong madaldal. Sabay kumaripas ng takbo paalis ng bahay. Parang praning, di ba? Naiwan na lang natulala ang mag-ama habang pinapanood si Shiba na kumakaway palayo. At pansinin nyo rin ang suot ni Kunishige mga pre. Isang shirt na may nakasulat na I love katana. Talagang kahit sa pananamit, hindi maitatago ang pagmamahal niya sa kanyang sining. Matapos umalis ni Shiba, tila biglang nagbago ang timpla ng hangin. Makikita natin itong si Kunishige na nakapaling ang ulo at seryosong nakatingin sa malayo. Parang may malalim na iniisip. At dito na tayo dadalhin sa isang seryosong usapan sa labas ng kanilang bahay mga pre. Sabi ni Kunishige, maglalabindima na si Chihiro. At kung talagang gusto nga raw nitong maging isang ganap na swordsmith, panahon na
para ipakita niya ang panig ng trabahong ito na hindi laging bright and shiny. Nasa madaling salita, ang madilim na katotohanan sa likod ng paggawa ng mga katana. Tinignan ni Kunishige ang anak niya ng diretso sa mata na walang halong biro, sabay sinabi niyang kung yun talaga ang gusto ni Chihiro, then do it. Subalit hindi nagpatinag itong si Chihiro na buong tapang niyang sinabi na hindi siya nagbibiro. Seryoso siya sa kagustuhang sundan ang yapak ng kanyang ama at maging isang swordsmith din. Kung kaya't napabuntong hininga na lang si Kunishige na tila tinatanggap na ang desisyon ng kanyang anak. Matapos niyan ay pumasok na sila sa loob at tumuloy sa isang silid kung saan may naka-display na katana. Sabi ni Kunishige, alam raw niya ang nararamdaman ni Chihiro na dinala niya ang anak sa basement kung saan nakatago ang ilan sa mga katanang ginawa niya bago pa man pinanganak si Chihiro. At dito hinawakan ni Kunishige ang hawakan ng espada, sabay dahan-dahan nitong hinugot habang kumikinang ang talim sa harap ng kanyang muka. Binitawan niya ang isang mabigat na paalala na ang mga katana ay mga kasangkapan para pumatay ng tao. Kahit pa sabihing ang mga katanang ito ay nakapagligtas ng maraming buhay at nakapagtapos ng digmaan, hindi pa rin magbabago ang katotohanan. Nakatuwang sila sa bawat kamatayang idinudulot nito. Sa isang iglap, iwanasiwat ni Kunishige ang espada, sabay hinati ang isang bamboo mat sa harap nila. Ramdam mo ang talim at bilis ng bawat galaw niya na nagbabala siya na kapag ang mga katanang ito ay napunta sa kamay ng masasamang tao, maaari silang kumitil ang buhay ng mga inosente. Bilang mga swordsmith, kailangan daw nilang laging itanim sa kanilang isipan ang bigat ng responsibilidad na ito. Ang katana ay dapat lang daw gamitin ng mga taong dedikadong puksain ang kasamaan at protektahan ang mga mahihina. At yun din daw ang tungkulin nila bilang mga tagagawa nito. Inabot ni Kunishige ang katana kay Chihiro, sabay tinanong siya ng isang napakahirap na tanong na, kaya mo bang pasanin ang bigat na yan? Sandaling natahimik si Chihiro na makikita mo sa kanyang mga mata ang lalim ng iniisip niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tapat siyang sumagot na, hindi ko alam, pero handa akong tanggapin ang hamon na to. Bahagyang napangiti itong si Kunishige na sapat na sa kanya ang marinig yun. Sabi niya, kung yan talaga ang nararamdaman ni Chihiro, wala na siyang ibang magagawa kundi ang maniwala sa kakayahan ng kanyang anak. Naiwan na lang na nakatingin si Chihiro sa likod ng kanyang ama. Baon ang mga aral at ang mabigat na responsibilidad na sisimulan na niyang pasanin. Talaga namang tagos sa puso ang eksenang to mga pre, no? Matapos nga niyan ay lumipat na ang eksena sa isang marangyang traditional building sa gitna ng modernong lungsod. Dito makikita natin ang isang lalaking may makapal na bigote, ang boss ng mga yakuza na mukhang wala na sa mood makipag-usap na maikli lang ang utos niya na tama na yan, patayin niyo na siya. At ito na nga ang hinaharap mga pre, 38 months later na kung saan ay ibang-iba na ang aura ng paligid. Punong-puno ng dugo ang sahig at makikita ang isang lalaking ito nakakatapos lang pumatay ng isang bihag na sabi niya, dahil ito na raw ang huling natitira, hindi raw nila ito pwedeng tapusin na mabilis. Talagang balak pa nilang pahirapan ang kawawang biktima. Hawak naman ni Yakuza boss ang mga papel na may nakasulat na Drive Out the Kurogumi. Nagalit na galit siya habang tinitingnan ang mga ito. Sabi niya, tuwing nakikita niya ang mga to ay talagang nanggigigil siya sa buwisit kung kaya't agad niyang itinapon ang mga flyer sa harap ng isang binatang duguan na at nakaluhod sa harapan nila. Ngayon, bakit hindi mo sabihin sa amin kung sino pa ang mga kasama mo sa kalusan na to? Tanong niya habang nagbabanta. Sinubukan pang asarin ng alagad niya ang binata. Subalit itong binata, kahit natakot at nanginginig na ang boses, ay nagawa pa ring sigawan sila. Tinawag niya silang mga losers at mga uod na sumisira sa kanilang tahimik na lungsod na siya namang ikinabigla ni Bigote. Dahil dito, isang malakas na sapak ang pinakawalan niya sa mukha ng binata na humanga pa siya sa tapang nito. Subalit may kasunod itong babala at sinabing kung alam nga ba ng binata kung sino ang nasa likod ng kanilang organisasyon, na alam naman ng binata na sorcerer nga raw ang humahawak sa mga yakuza na to. Subalit buong tapang niya pa rin sinabi na wala siyang pake, hindi raw sapat na dahilan yon para sumuko sila at hayaan ang mga yakuza na maghari-harian. Habang nagaganap ang tensyon, isang misteryosong lalaki na nakasuot at sombrero ang nakamasid lang sa itaas. Nakangiti ito habang sinasabing, nakakatuwa naman to.
Kasabay nun, nabigla ang binata na may lumabas na parang mga ugat mula sa sahig na unti-unti nga napupulupot sa kanya. At dito bumaba at lumapit ang sorcerer sa Yakuza boss. Sabay sabing natanggap na raw niya ang bayad para sa mga opisyal. Habang nakatingin sa binata, sinabi niyang, "Alam mo bata, ang katapangan ay madalas na nag-uugat sa kamangmangan." Sabay tanong kung nakakita na nga ba daw ito ng sorcery. Sabay ipinakita na nga ng sorcerer ang kanyang kapangyarihan. Napakaraming tinik nga ang lumitaw mula sa tumubong bonsai na pumupulupot sa kawawang bihag na to. Di mo maiisip ang sakit na nararamdaman niya ngayon mga pre. Dahan-dahan nga lumapit ang sorcerer sa Yakuza boss na ngayon ay yumuyuko na bilang paggalang at pinag-uusapan nila ang tungkol sa bayad para sa mga opisyal. Sabi ng sorcerer, basta raw nagbabayad ang boss, wala silang pake kung paano nito gawin ang trabaho niya. Grabe, di ba? Subalit, nababahala raw siya sa mga ganitong upstarts o mga batang lumalaban sa kanila. Kailangan natin silang turuan ng tamang leksyon, sabi ng sorcerer. Habang gumagawa ng isang kakaibang hand sign, maya-maya pa ang sorcerer at ang puno na lumamo sa bihag ay unti-unti nang naglalaho na parang usok. Mawawala rin ang punong yan sa tamang panahon. Huling hirit niya bago tuluyang maglaho. Pasilip pa lang yan mga pre, at mukhang hindi basta-basta ang kakaharapin ni Chihiro. Matapos niyan ay lumipat na nga ang eksena sa loob ng tren kasama ang isang binatang tila pasan ang mundo sa kanyang mga mata. At kung titingnan nyo ng mabuti, may malaking peklat na sa gilid ng kanyang mukha. Ito na nga si Chihiro matapos ang mahabang panahon. Habang malalim ang iniisip ni Chihiro ay maya-maya pa ay biglang may tatawag sa kanya na walang iba kundi si Mr. Shiba. At oo mga pre, hindi na nahiya, kumakain pa ng inihaw na isda sa loob ng tren. "Pwedeng makayo po?" tanong niya habang hawak-hawak ang kanyang merienda. Dapat daw ay magkikita sila sa station pero nauna na itong si Shiba sa loob na inalok pa niya si Chihiro ng bit-bit niyang grilled smelt. Subalit syempre tinanggihan ito ng binata. Sabi ni Shiba, "Ang ganda ng panahon no?" Pero si Chihiro hindi mapigilang magtaka. Wala pa daw siyang nakitang taong naglalakad sa tren habang kumakain ng inihaw na isda. Sa bagay, may punto nga naman siya, di ba? Sobrang random lang talaga nito ni Shiba. Maya-maya pa ay naging seryoso ang usapan. Habang ngumunguya, napansin ni Shiba ang kapansin-pansing peklat sa mukha ni Chihiro na sabi niya, "Pwede mo naman niyang ipagamot, di ba? Masyado kasing halata eh. Sigurado ka bang ayaw mong gawa ng paraan yan?" Parang nag-aalala rin itong si Shiba sa kung ano ang epekto nito sa binata. Sandaling natahimik si Chihiro habang nakatingin sa malayo at sabi niya, tuwing umagang araw kapag naghihilamos siya at tumitingin sa salamin, yun agad ang nakikita niya. At sa bawat pagkakataong yon, bumabalik sa kanya ang lahat ng mapait na alaala ng araw na yon. Dito na sinabi ni Chihiro ang napakabigat na linya na sa bawat umaga, nagsisimula siya na may panibagong poot. Hindi lang basta galit, kundi isang klase ng poot na parang sariwa pa ring sugat sa kanyang puso. Nagbabala naman si Shiba na baka balang araw ay lamunin at tuluyan siyang sirain ng ganitong klaseng nararamdaman. Subalit, ang sagot ni Chihiro ay isang malamig na tanong na, "Bakit? Gusto mo ba akong pigilan?" At doon na lang sila muling natahimik habang patuloy ang takbo ng tren patungo sa kanilang destinasyon. Matapos niyan, pagbaba nila sa istasyon, sinalubong sila ng isang lungsod na tila wala ng buhay. Ito rin pala ang parehong lugar na ang batas ay dinidikta ng mga Kurogumi Yakuza. Habang naglalakad, seryosong tinanong ni Chihiro si Shiba kung sigurado ba itong may koneksyon ang mga Yakuza na to sa mga taong hinahanap nila. Na sabi naman ni Shiba, hindi siya sigurado, pero ito lang ang tanging lead na meron sila sa ngayon. Nagtanong si Chihiro kung ano ba daw ang gagawin nilang dalawa na para kay Shiba. Ang plano ay i-check muna kung reasonable ba ang mga Yakuza na to, at kung oo, susubukan nilang makipag-deal. Pero mukhang malabong mangyari yon mga pre. Dahil sa paligid pa lang, maririnig mo na ang bulungan ng mga tao tungkol sa anti-Kurogumi movement. At dito na tumambad sa kanila ang isang malupit na tanawin. Mga dugoong bangkay na nakabitin sa ilalim ng tulay. Isang malinaw na mensahe mula sa gang na ito ang mangyayari sa sino mang mangangahas na humarang sa kanila. Tumingin si Shiba kay Chihiro, sabay nagtanong na paano kung talagang mga sagad sa butong basura ang mga Kurogumi na to. Sa mga sandaling to, wala nang salitang lumabas sa bibig ni Chihiro at maririnig mo na lang ang tunog ng pag-angat niya sa kanyang katana. Ramdam mo ang talim ng kanyang titig. Alam mo ba kung nasaan ang kuta nila?
Tanong ng binata, sabay utos kay Shiba na dalhin nga raw siya doon. Matapos niyan ay lipat tayo sa isang mansyon, ang kuta ng mga Kurogumi. Sa loob, nagmamayabang pa ang mga tauhan habang naglalaro at nagiinuman na pinagtatawanan pa nila ang hirap na dinanas nila sa pagsabit sa mga bangkay kanina. Akala mo kung sino mga hari na walang kinatatakutan. Nasabi pa nga ng isa, kung may half-wit daw na maglalakas loob na pumunta doon, siguradong itutumba nila agad. Pero hindi nila alam, tapos na ang maliligayang araw nila nang biglang may tumusok nga sa leeg ng isa sa kanila. Hindi man lang nila napansin ang pagdating ng panganib na habang nagkakagulo sila, makikita si Shiba sa itaas, cool na cool lang habang sinasabing siya na ang bahala sa iba. Sa isang iglap, parang kidlat na bumulusok si Chihiro sa gitna nila. Pasensya na kung naistorbo ko ang kwentuhan nyo. Malamig niyang sabi bago pa man makahugot ang armas ng mga Yakuza, isang napakabilis at napakalakas na hiwa. Dumanak ang dugo sa buong paligid mga pre. Isang iglap lang, bagsak ang lahat ng nasa lamesa. Dito niyo makikita mga pre ang bunga ng ilang taong pagsasanhi ni Chihiro. Hindi lang siya basta swordsmith. Isa na siyang ganap na instrumento ng kamatayan. Habang nagkakagulo sa labas, balik tayo sa loob ng mansyon kung saan nakikita nga natin ang Yakuza boss na kampanteng-kampante habang may kausap sa telepono. Well done, sabi niya. Akala niya kasi ay hawak na niya sa leeg ang kawawang bihag na kanina pa nila pinahihirapan. Sinubukan pang takutin ng boss ang binata. Sabi niya ay wala raw magagawa ang pananahimik nito dahil idadamay na nila ang pamilya niya. Pero matigas ang binata, sabi niya ay wala na siyang pamilya. Dito na naglabas ng alas ang boss. Alam daw niya na may nakababatang kapatid na babae ang bihag. Ito yung address niya, dalhin niyo siya rito agad. Utos ng boss sa kanyang tauhan habang abot-abot ang kaba ng binata. Halos gumuho ang mundo niya mga pre. Sinabihan pa siya ng boss na ngayon ay pwede niya siyang magalit sa sarili niya dahil hindi niya naitago ng mabuti ang kapatid niya. Sa sobrang takot, tuluyan nang bumigay ang binata at aaminin na ang lahat. Nagmamakaawa na wag na lang saktan ang taong mahalaga sa kanya. Pero bago pa man makaalis ang mga tauhan ng Yakuza, biglang may dumanak na dugo. Isang tauhan agad ang bumagsak at dito na tayo sa isang brutal na bakbakan. Biglang ang pinagtatapyas ni Chihiro ang mga braso ng mga humarang sa kanya. Sa isang iglap, duguan ang buong paligid at sa gitna ng lahat ng ito, makikita nyo ang nakakatakot na aura ni Chihiro. Kahit ang bihag na balak niya iligtas ay napatulala na lang sa tindi ng nasaksihan niya. Sino ka bang hayop ka? Nasaan ang mga tauhan ko? Sigaw ng Yakuza boss habang nanginginig sa galit at gulat. Pagtingin niya sa labas ng pinto, doon niya nakita si Shiba na cool lang na nakaupo sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay ng mga tauhan. At nakuha pa nga niya itong magbiro. Boss, mukhang nagpapahinga tong mga tauhan mo ang tatamad. Maya-maya, sinabi ni Shiba sa inuupuan niya kung sino si Chihiro, ang anak ni Kurishige Rokuhira, ang legendary swordsmith na walang makakagaya sa teknik niya. Halatang nagyayabang pa siya, 'di ba? Hinarap ni Chihiro ang sandamakmak na Yakuza. Nang tanungin siya ng boss kung anong kailangan niya, isang mabigat na linya ang binitawan ng binata. Ang mga basurang gaya nyo, hindi ko hahayaang humawak ng katana. Sa galit, nagwala ang boss, utos na sugurin at patayin siya. Sumugod nga ang mga tauhan at sa gitna ng gulo, dahan-dahang hinawakan ni Chihiro ang espada. Dito na ipinaliwanag ni Shiba ang sikreto ng pamilya Rokuhira. Ang mga katanang ginawa ni Kunishige ay hindi lang basta matalas na bakal. Nilagyan niya ang mga ito ng sorcery o mahika. Amang ito ay mga enchanted blades na may taglay na espesyal at nakatagong kapangyarihan. Handa na ba kayo? Dahil dito na natin makikita ang totoong bagsik ng huling obra maestra ng isang Rokuhira. At dito na bibig kasi ni Chihiro ang mahiwagang salita na Enten. Sabay sa isang iglap ay dahan-dahang hinugot ni Chihiro ang talim ng kanyang katana. Pero hindi ito ordinaryong espada mga pre. Kasabay ng paghugot niya ay ang paglitaw ng dalawang naglalakihang goldfish spirits na lumalangoy sa hangin. Gulat na gulat ang mga Yakuza sa nakikita nila na ipinaliwanag naman ni Shiba na ang katanang hawak ni Chihiro ay ang pinakahuling obra ni Kunishige. Ang espadang ginawa niya kapalit ng sarili niyang buhay. Talagang damang-dama mo ang bigat ng bawat segundong ito mga pre. Sabay bulong ng kuro at bigla na lang sumabog ang itim na tinta mula sa espada.
Sa isang napakabilis na galaw at pagtalon sa ere, hindi man lang namalayan ng mga kalaban, hiwa-hiwalay na ang mga katawan nila. Wala silang laban sa bilis at talim ni Chihiro. Parang sumasayaw lang ang binata sa gitna ng dugo habang isa-isang bumabagsak ang mga tauhan ng Kurogumi. Hindi pa dyan nagtatapos dahil paglapag ni Chihiro, ginamit din niya ang Nishiki na dito naman ay bumalot sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng three-colored goldfish na nagbibigay sa kanya ng mas matinding bilis at lakas. Isang ganap na massacre ang nangyari sa loob ng silid mga pre. Wala ni isa sa mga yakuza ang nakatayo pa matapos ang bagsik ni Chihiro. Napakaangas. Matapos niyan ay lumapit si Shiba sa dugo ang bihag na kanina lang ay pinahihirapan at tinanong siya kung okay lang ba siya. Habang itong si Chihiro naman seryosong nakatayo sa harap ng yakuza boss na ngayon ay nanginginig na sa takot. Sabay utos ni Shiba na aminin na niya ang lahat ng kanyang nalalaman patungkol nga sa Hishaku. Anong Hishaku? Anong pinagsasabi nyo? Sigaw ng boss habang pilit na nagmamaang-maangan pero hindi siya tinantanan ni Chihiro. Sabay sabi ng binata na alam niyang may grupo ng mga sorcerer na nasa likod nila. Kung balak daw nitong magkunwaring walang alam, wala siyang pake dahil sigurado siyang hinihintay na ito ng kanyang mga tauhan sa impyerno. Dito na tuluyang bumigay ang boss at sinabing ang mga Hishaku nga raw ay mga halimaw at kung balak nga daw nilang banggain ito ay di sila tatagos sa mga to. Sigaw niya habang nanginginig na sa takot. Tumingin si Chihiro nang napakalalim sa kanya na puno ng dugo ang kanyang muka pero hindi mo kakitaan ng kahit anong takot mga pre. Nasa isipan naman ni Chihiro ay wala na raw siyang pake. Kung mga halimaw man ang mga taong yon, ang kailangan lang niya ay itumba silang lahat isa-isa. At dito na nga nagtatapos ang unang kabanata ng Kagurabachi, isang madugong simula ng paglalakbay ni Chihiro Rokuhira, puno ng poot at paghihiganti. Ngayon, tanong lang, makakamit kaya niya ang kanyang paghihigante sa Hishaku o siya mismo ang lulunok ng sariling poot? Abangan ang sagot sa mga susunod na kabanata. Kung nag-enjoy kayo, pwede bang huwag niyong kalimutang mag-like, comment at subscribe. Pakiring na rin ang notifel para sa mas marami pang manga at iba pang series in the future. Maraming salamat. This is Yapokun. Magkita-kita na lang tayo ulit sa susunod. Sayonara!